Hala, lagot. Nagkabulgara na just in. Breaking news, VP Sara kumanta na. FPRID bumuelta again. Ayan, syempre itong balitang ating matutunghayan ngayon ay nagbula kay Balitang Pinoy TV. At ilalagay ko sa description box ang link ng channel ni Balitang Pinoy TV para maging updated po kayo sa mga balita na kanyang inihahatid sa atin. At syempre ito po ang inyong lingkod na si BT na magbibigay ng reaksyon at komento dito sa video na ating matutunghayan ngayon. At huwag na natin pagtagalin at sabay-sabay na nating panoorin ang laman ng video na hatid sa atin ni Balitang Pinoy TV at bibigyan natin ng reaksyon ang balitang ito. Pasok! Magandang araw sa atin lahat mga kababayan. Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs. Pag-uusapan natin ngayon, ito po no. Ito pong si former President Rodrigo Roa Duterte ay nagko-comment na po patungkol dito sa official statement ni Vice President Inday Sara Duterte. Nakita na ni former President at shinare pa nga ni Tatay Digong sa kanyang page itong mga sinasabi po ni VP Sara. Okay? Ano ba yung sinabi ni former President Duterte? Yan ang dapat nating re-reactionan at bigyan ng opinion kasi meron pong pinapatamaan dito sa mga sinasabi po ni former President Duterte. Okay? Mamaya i-discuss natin yan dahil medyo mabigat itong mga pinariringgan po ni former President Duterte. Okay? So, mamaya. Naku, basta pag si FPRID na, no, talagang, yari. Tawa nating pag-usapan, ito po ay patungkol dito kay Senator Bato de la Rosa ha. Sabi dito sa balita ng News 5, mga aligasyon ni Senator Bato de la Rosa laban kay House Speaker Romualdez, iba pa pinabulaanan. Ang hirap naman i-pronounce yan, pinabulaanan. Ayan. Mamaya ha, ito'y tungkol update sa investigasyon po sa war on drugs patungkol dito kay Tatay Digong at ni Bato de la Rosa. Update tayo dito. Okay, mamaya ha, magbibigay ako ng opinion patungkol dyan. Bago ang lahat, bago natin ito pag-uusapan, help me po na i-like muna at i-share itong video na ito para guys kakalat ito sa taong bayan. Okay, sabay-sabay nating i-like muna at i-share itong video natin Facebook at YouTube. 1, 2, 3, go! Go! Okay, like and share para maraming makalam. Ayan, syempre supportahan natin ang channel ni Sir Don Mar TV. Ayan, bisita kayo sa kanyang channel, no? And also guys, paki-subscribe at paki-follow ito para lagi kayong updated sa mga balita na kagaya nito. Ayan. At ma-notify ang inyong mga cellphones kung meron tayong breaking news. Okay? Yes. So, kagaya nito, breaking news ito. So, sabay-sabay natin i-follow, i-subscribe, Facebook at YouTube. Ready? Follow, subscribe. 1, 2, 3, go! Go! Ayan, thank you very much. So, eto. Sabi dito, nagpo-post po, no, ang ating former President Duterte patungkol po dito sa statements ni VP Sara. Okay? At malalim yung kanyang sinabi kasi it's all about leaders. Okay? So ano ba yung sinabi ni former President Duterte? Yan ang malalaman natin ngayon. Okay? So heto, i-enlarge ko ito para makita nyo lahat. Okay? Kasi nagsisigawan itong mga aso dito sa ating labas. Ito yung pinost niya. Ayan, no? Ayan. Ito yung pinost ni, shinare pala ha. Ito yung share ng ating former President Rodrigo Roa Duterte. Okay? Kapag shinare ni FPRID yun, ibig sabihin pumapabor siya sa lahat ng mga sinabi ni VP Sara doon. Di ba? Ang kanyang shinare is itong pahayag po dito na we Filipinos deserve better. Yung nag-vlog tayo dito sa pahayag po ni VP Sara. So, shinare po ito kahapon ng ating Pangulong Duterte. At ang caption niya dito sa kanyang pag-share, leaders should not be motivated by cash, cocaine, or champagne. And most certainly, leaders should not be made to hold champagne glasses. Malalim ito. Bakit ko ba nasabing malalim? Hold champagne glasses. Ibig sabihin ba nun? Parang yung mga leader dapat hindi ganun kasosyal? Parang ganun ba yun? Ito. Wala naman siyang pinatutungkulan na itong si former President Duterte. You can never see na merong pangalan dyan na kung sino ang kanyang ibig sabihin. Ay nako, kahit walang pangalan dyan, sigurado, no? Na sila ang maglalagay ng pangalan kung sino yung sinasabi dyan. Sasabihin dyan, may sinasabi, baka pinatatamaan si FPRID dyan. Si ano yan. Sigurado lalagyan nila ng ganyan yan. Pero, kung ikaw po ay laging nanonood ng balita,
Kung ikaw po ay audience o viewer ka ng mga Duterte supporters na mga vloggers, alam mo kung ano ang ibig sabihin po ng ating former president. Okay? Sabi niya dito, leaders should not be motivated by cash, pera, at hindi rin ma-motivate sa mga pulboronic na yan, at sa mga inuming kagaya ng champagne. Bakit? Bakit nasabi ito ni former President Duterte? Kasi kung mapapansin nyo ngayon, itong unang ginamit niyang word cash, meaning pera. Alam natin. Let's take for an example, sa Kamara, sa Kongreso natin ngayon. Ito opinion ko ito. Huwag sana kayong magalit mga kongresista, mga representative dyan, no? Pero wala na po tayong prinsipyo. Kayo. Parang kinakain na yung prinsipyo ninyo. Kahit alam nyong mali, ginagawa nyo pa rin. Kahit alam nyong mali, kinakampihan nyo pa rin. Hindi, kung tutuusin talaga dyan sa Congress, di ba? Sila yung laging nasa hot seat ngayon eh. Di ba? Sila yung marami talagang taong bayan ang naiinis sa kanila. No? Lalong-lalo na yung sa nangyayari na ginagawa nila sa mga Duterte. 'Di ba? Kasi alam naman natin, diyan sa Congress, diyan lahat. Talagang yung mga kalaban ng Duterte, diyan talaga eh. Marami. 'Di ba? Ngayon, nakakita sila ng sasandalan. 'Di ba? Kaya mas lalong lumakas yung loob. Ngayon, siguro, hindi naman kalahatan ng mga congressman o sa kongreso, talagang ganon. Meron din naman siguro na mangilan-ngilan na tahimik lang sa gedli at hindi na nagsasalita. Pero yung iba talaga is napaka-iingay. No? Gaya ni ano. Diba may mga ganon? Kasi nga, alam naman nila kung sino ang speaker dyan. Diba? Alam nila na ang speaker dyan is merong hidwaan sa mga Duterte. Kaya yung mga nandiyadyaan na iba is lumakas yung loob na gisahin ng mga Duterte. 'Di ba? Ganun yan eh. Tapos, nagkakaroon na sila ng mga ganyan issue. Yan. Diyan sila napuputukan ngayon. Kung binibigyan nila ng issue ang mga Duterte, nagkakaroon din naman sila ng issue dyan sa Kongreso. 'Di ba? Sila yung ngayon, hot seat. Nasa hot seat ngayon. Kahit nasa alam nyong mali, bumaliktad kayo. Dati, kaalyado kayo ni former President Duterte, pero ngayon, kaalyado na kayo sa kabila. Oo, kasi nga, talagang kailangan nilang bumaliktad. Hindi, talaga, ganun kasaklap ang buhay. Kahit sabihin natin na matagal na sila o solid sila dyan kay FPRRD, 'di ba? Babaliktad at babaliktad dyan. Dahil unang-una, takot ka mawala sa kapangyarihan mo eh. Oo, takot eh. 'Di ba? Kung hindi talaga malakas ang loob mo, wala. Kakainin mo talaga, 'di ba? Kakain ka ng tae mo, parang gano'n 'yun. Parang may ganung kasabihan kasi, 'di ba? Sinasabi natin. Ngayon, yung prinsipyo kasi diyan is talagang nawawala. 'Di ba? Syempre, gusto mong mag-stay sa iyong posisyon. 'Di ba? Minsan iniisip nila, malakas 'to. Kahit iniisip nila na may maling nangyayari, is hindi na nila maiisip 'yun. 'Di ba? Hindi na para magsalita sila doon sa may maling nangyayari. Dahil alam nila kung ano yung kahihinatnan nila. Kasi nga sinasabi ko, matapang ka kung talagang papalag ka. Pero kapag pumalag ka, yung mga consequences na mangyayari is dapat tanggapin mo. Ganun yan. Kung ano yung naging kapalaran ng iba, baka maging kapalaran mo. At saka isa pa, syempre, kung may mga pondo-pondo na ganyan, may mga pinapagawa ka, ganito, syempre bilang kongresista, meron kang pinapagawang ganito, kailangan humingi ka ng pondo. So, kung ikaw ay kokontra, paano ka magkakaroon ng pondong gusto mong kunin? Syempre, wala. 'Di ba? Hindi ka para suportahan nila. Kung bigyan ka man, pahirapan pa. 50-50. 'Di ba? Pero kapag ikaw ay naging pro o tahimik ka na lang, huwag ka na kumibo, sure ball. Kapag meron ka inilapit, ispasok agad. 'Di ba? Yung iba naman nagpapalapad ng papel para
para magtuloy-tuloy yung tulong sa kanila. Kahit sabihin na, ako dati maka-Duterte ako, pero bumaliktad na ako, gaganon, kunwari, di ba? Ngayon, palalaparin ko ngayon ang papel ko. Kahit sirain ko yung mga Duterte, kahit, bahala sila sa buhay na yung mga Duterte, naku, may mga gagawa ka ngayon ng ganon para lumapad ang papel mo. Di ba? Kapag lumapit ka doon sa administrasyon ngayon o sa madali kang matutulungan. Ganon yun eh. Pero kapag ikaw ay nakipaglaban, 'di ba? Pumanig ka sa mga Duterte. Anong mangyayari ngayon? Siyempre, kahit naman ikaw mahihirapan ka eh. Mahihirapan kang maglabas sa sarili mo, kung sa sarili mong bulsa, manggagaling 'yon. 'Di ba? Baka maghirap ka na noon. Kaya kailangan mo pa rin, 'di ba? Na kumampi sa kung anong gobyerno at saka kung sino ang leader diyan sa Kongreso. 'Di ba? Bakit ganyan? Sabi nga nila, sabi ng mga kaibigan kong mga politicians, ganyan talaga yan, Don Mar, kasi magpapasipsip yan sila. Kasi kung hindi sila magpapasipsip, diba? Papalapad ng papel, pasipsip, parang ganun yun. Pasensya na po sa mga, hindi ko naman lahat tinutukoy. May mangilan-ngilan talaga dyan. 'Di ba? Yung mga mangilan-ngilan nga diyan, yun talaga ang matunog na matunog eh, 'di ba? Hindi sila mabibigyan ng budget. Hindi sila mabibigyan ng... Diba? Yun ang sinasabi ko. Hindi sila mabibigyan ng budget once na kinalaban nila kung ano yung administrasyon at kung ano yung leader nila. Kaya kahit nasabihin natin na labag minsan sa kalooban nila na may napapansin akong hindi maganda rito. Diba? Sa pamumuno dito. Wala ka pa ring magagawa. Diba? Kung ikaw lalaban sa kanila o kakampi ka dun sa kalaban nila, madedehado ka. Kaya ganun ang ginagawa nila. Mas pinipili nung iba na tumahimik na lang, yung iba naman isumisip-sip. Nagpapalakas. Ganun yun. Ang pera para sa kanilang probinsya at sa mga proyekto na pinopropose nila. Okay yun. Okay yun na argumento. Kaya nga hanggat nakikisali sila sa siraan sa Duterte, hanggat binabanatan nila yung Duterte, yung mga nakikisali doon sa Congress, mas ginagawa nila yon, mas lumalapad ang papel nila, mas napapalapit sila. Ganun yung nangyayari. Dapat natin silang uunawain. Pero, kung kakainin man lang yung prinsipyo ninyo para sa kapalit ng gusto nila, yun lang. Sino kawawa? Sige, okay nga. Binigyan ka ng budget. Binigyan ka ng pera. Budget for your proposed project. Pero, yung prinsipyo mo na alam mo na mali, tiklop lang ang mga bibig ninyo. Di ba? Maraming beses na mga sitwasyon na tiklop lamang po ang mga bibig ninyo. Dahil po kaibigan ninyo ang higher heads ninyo. So paano na ang taong bayan? Sino na ang magtatanggol ng taong bayan? Kung lahat kayong mga politiko, inakanganga na dyan sa leader ninyo. Kaya nga sinabi po ni former President Duterte, do not be motivated by cash. Pera. Malalim ito. Do not be motivated by cash. Yung ayuda. Ano yon? Cash yun. So kayo mga taong bayan rin. Saya Senpai, hello po. Kung bibigyan kayo ng ayuda, do not be motivated na, itong politician na ito nagbibigay ng ayuda, iboto natin ito sa susunod na eleksyon. Mali yun. Maling-mali. Tama yun. No, kung ikaw ay magpapasilaw lang diyan sa ginagawang pagbibigay ng ayuda, wag. 'Di ba? Kasi alam nyo para sa akin yung ayuda na yan, kung ngayon talaga ibibigay yan, tutol ako diyan. Yes, tutol ako diyan. Kasi wala naman tayong problema ngayon eh. Ngayon, kung meron tayong problema o hinaharap na kalamidad ngayon na talagang mabigat, is pwede. Nauunawaan natin yon, kailangan natin yan eh. Salamat sa tulong na darating. Kasi ngayon is normal ang panahon. Wala namang problema eh. Nag-uulan lang, di ba? Yung problema sa West Philippine Sea, problema na ng gobyerno, problema na ng presidente yon. Kung paano niya i-handle yon. Pero tayong mga inosenteng tao, di ba? Hindi na natin problema yung mga ganung bagay. Pero syempre, kailangan, nagiging rin tayo, nagiging alerto din tayo tungkol doon sa mga nangyayari ngayon. Dahil hindi naman biro-biro. Ngayon, siyempre, yung pamimigay ng ayuda, kung ngayon magbibigay ng ayuda, parang nagsasayang ka lang talaga ng pera.
Oh, totoo yan, mga katunay. Nagsasayang ka lang ng pera. Malamang yung iba umalma sa akin kung meron man. Anong pakialam mo? Nagbibigay na nga sila. Yun nga po eh. Anong pakialam ko? Nagbibigay na nga sila eh. No, may pakialam talaga tayo dyan. Wala naman pong nangyayaring kalamidad ngayon. Yung ibinibigay ngayon, maaaring itabihan eh. Maaaring ipunin na kung sakasakaling may dumating at kailanganin na wag naman sana, no? Wag naman sana may dumating. Ay may mabubuno tayo sobra-sobra pa. 'Di ba? Nakakapagtrabaho naman lahat ng tao ngayon eh. 'Di ba? Nakakalabas ng bahay, malayang nakakakilos. Bakit kaysa ayuda ang ibigay, bakit hindi na lang dagdag trabaho? 'Di ba? O lutasin kung ano ang nagiging problema sa mga bilihin. Yun ang gawin. Yung sinasabi ko nga palagi na dapat long term, hindi po short term. Short term. Kasi tatanggap ka ng pera, ayuda. Ilang araw mo lang naman gagastusin yan. Siyempre, kaya yung iba nagbibigay, para matandaan mo ko, ako ang nagbibigay sa inyo yan, sa akin galing yan. Pero kung tutuusin, galing talaga sa taong bayan yan. Parang yung pera mo, ibinabalik lang sa'yo. Diba? Para matandaan mo yung pangalan niya. Ngayon, kapag tumakbo siya sa eleksyon, pwede mo siyang ilista sa balota. Ganun yun eh. Diba? Kasi wala na tayong ibang maisip na dahilan para magbigay ng ayuda. Sasabihin, maraming taong naghihirap ngayon. Ang dami, kailangan nila ng ayuda, kailangan nating suportahan. Hindi po yun ang solusyon. Hindi ayuda ang solusyon sa mga taong naghihirap ngayon. 'Di ba? Kahit paulit-ulit yung bigyan ng ayuda ang mga tao na yan, wala ding mangyayari kung hindi nyo sila pinagbabanat ng buto. Ngayon, paano magbabanat ng buto wala naman kaming trabaho? Yun ngayon ang gagawin ng gobyerno. 'Di ba? Kailangan gumawa kayo ng mga trabaho para sa taong bayan at sa mga mahihirap nating kababayan para meron silang pagkakitaan. Mga proyekto na bibigyan sila ng kanilang pagkakakitaan para kumita sila ng pera. Ganun yon. Hindi po ayuda ang sagot dyan. Hindi po isang linggong gastos, hindi po 2 araw o 3 araw na gastusan lang, kundi yung mahaba ang pagtulong. Yun yung dapat ginagawa. Yun yung dapat kinikilusan. Kasi kung ikaw magbibigay ka nga ng ayuda ngayon, ay may ibig sabihin yung ganyan. Para sa akin, may ibig sabihin yun. 'Di ba? Ngayon, tanongin, baka ikaw pag binigyan ka, biti ng ayuda, tanggapin mo. Andyan eh. Joke lang. Hindi, wala naman dumarating sa ating ganon. Meron nga mga nakikita ko sa Facebook, sa lugar ko, ganyan, magpalista kayo rito, ganto, para mabigyan kayo, ganto, ganyan. Hindi ako nagpapalista. Kasi kung ako magpapalista, parang ang kapal naman ng mukha ko. 'Di ba? Mas gusto ko, no, kung ako maglilista ng pangalan diyan, wag na lang. Yung mapupunta sa akin, mapunta na lang sa iba na mas may kailangan. 'Di ba? Ngayon, kahit na ganun ang nangyayari, dapat hindi ayuda ang nagiging kalutasan sa lahat ng problema. Ang kalutasan natin dito yung pagkilos nyo, yung tama, yung long term. Lagi nyong pag-iisipan ano ba yung long term na pagtulong na gagawin natin sa mga tao. Kapag yun ang ginawa nyo, yun talaga ang mga bagay na hindi nila makakalimutan sa inyo. Ganun yun. Iyon. Tanggapin nyo ang pera, tanggapin nyo ang ayuda, pero iboto nyo rin ang inyong prinsipyo. Kung ano yung sinasabi ng iyong prinsipyo, doon tayo. Oo, kasi nga, 'di ba? Ayuda. Pwede kang tumanggap ngayon, pero pagdating ng eleksyon, pwede mong iboto yung gusto mo. 'Di ba? Wala din. Kaya nagsasayang lang ng pera baliwala din naman 'yan. Hindi mo rin pwedeng ikatwiran na tumutulong ako kaya nagbibigay ako ng ayuda 'Di ba? Yung pagtulong parang wrong timing. 'Di ba? Wala sa panahon. Yun ang una, ha? So, may ugali tayong mga Pilipino na kapag pera na, masyado tayong malambot 'Di ba? Kapag merong magbibigay sa atin ng pera, lumalambot tayo Kumbaga, nilulunok na ang prinsipyo. So, huwag tayong ganun.
dapat kahit pera yan, kahit it will benefit you, no? At the end of the day, hindi po mababayaran ang prinsipyo ninyo. Yan ang tandaan ninyo. Kagaya ng ginagawa po nila ni Pulong Duterte. Pulong Duterte is one of the sa mga kongresista ngayon, di ba? Si Paulo. Pero kahit alam niya na ito ay nakakaapekto sa mga proyekto sa Davao, sa kanilang distrito, still bino-voice out niya kung ano yung mali ng mga ginagawa ng mga elected government officials na ito. Oh, yun naman talaga ang maganda eh. Yung ginagawa niya ni Pulong, no, i-voice out mo kung ano yung nangyayari. Yun yung mga taong matatapang talaga. Mas pinaparamdam mo sa kanila kung ano yung nagiging pagkukulang. Ngayon, syempre, kung mauunawaan naman ng gobyerno yan, kaya nagsasalita to, may pagkukulang tayo. Maganda nga yun eh, nalalaman nyo. Diba? Kaya, alam nyo kung saan kayo magsisimula. Alam nyo kung ano yung pagkakamali na ginawa ninyo. Yung maaari nyong itama. Kaya kung ako, halimbawa ako, nasa mataas akong posisyon, tapos maraming nagsasalita sa akin ng ganon. Diba? Mas gusto ko yun eh. Tatanggapin ko yun kasi nakikita ko kung ano yung pagkakamali na ginagawa ko. Napapansin na pala ng iba. Diba? Eh, syempre, minsan sa sobrang busy mo, kapag ikaw nasa mataas na katungkulan ka, eh, hindi mo na napapansin kung ano talaga yung tunay na problema ng bansa natin. Ngayon, ipapaalala niya sa iyo. Kaya ka binabanatan. Kaya ka nagsasalita siya ng ganon. O, dun mo marirealize na, ganito pala. Ewan ko lang kung may ganon. Sana may ganon, no? Diba? Na laging nakaka-realize ng kanyang pagkakamali at pupunan mo ng pupunan, no? Yung pagkakamaling nagagawa mo. Sana nga magkaroon tayo ng leader na ganun. Kapag nagkaroon tayo ng leader na ganun, 105% magiging maunlad ang bansa natin. Yung marunong tumanggap ng pagkakamali, yung mga pagkakamali na sinasabi sa kanya ay kaya niyang itama at gagawin niya para sa taong bayan, uunlad tayo pag ganun. Oh, ginigipit ngayon ang Davao. Pero mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang korupsyon? Mananatili na lang ba tayo na i-ignore natin ang mga kabalastugan na mga ginagawa nila? Kung hindi nyo bigyan ng proyekto ang isang distrito dahil po kinontra kayo, malalaman at malalaman yan na pinupolitika kayo. Ayaw po natin na merong leader na mamuno na mahabang termino dahil kukurakutin lang nila ang pera ng taong bayan. Ayaw natin yan. So as early as now, mahabang termino, kayong mga representante, kayong mga kongreso, you have to voice out. Galing na yan mismo sa akin. Representative ako sa taong bayan, okay? Nag-a-advise po kami sa inyo. Tulungan nyo po kaming taong bayan. Kayo po ang aming sandigan sana. Kayo yung aming kakampi sana. Pero anong nangyari ngayon? Kaya nga sabi ni former President Duterte, do not be motivated by cash. Kaya nga problema ng taong bayan ngayon hindi na napapansin eh. Wala na tayong mabalitaan na nagiging progreso sa buhay ng mga tao. Wala na. Ang lagi na lang nating nababalitaan about sa problem ng mga Duterte, magkabilang panig, ng mga Marcos, magkaaway, ganito, kinakasuhan ng Duterte, hindi na tayo ng ibang usapan. Walang nangyayari. 'Di ba? Walang bago, puro ganun na lang. Ang hinihintay kasi ng taong bayan talaga, kaya sila nagagalit, kaya sila naiinis, no? Ang pag-usapan naman sana yung problema ng bayan. Kung ano yung mga numero unong dapat lutasin. 'Di ba? Lalong-lalo na mag-e-eleksyon. 'Di ba? Kailangan tumulong kayo, kailangan magkumilos kayo. Kasi kung uubusin niyo ang oras niyo sa mga Duterte, walang mangyayari. Siguro sa inyo, kung mapakulong niyo yung mga Duterte, matanggal niyo sa posisyon o maano niyo yung mga Duterte, sa kanila may credits yun sa mga nasa posisyon. Pero sa taong bayan, wala pong credits yun. Walang maitutulong sa taong bayan yun. Hindi yun magiging dahilan para umangat kayo sa susunod. Hindi yun ang magiging dahilan para manalo kayo sa mga susunod. 'Di ba? Ang dapat yung pagtuunan ng pansin, no? Araw-araw, minuminuto, oras-oras ay yung taong bayan. Yun po yan.
kung gusto nyong manaig o kung gusto nyong tumagal sa inyong mga posisyon, ang taong bayan ng inyong lambingin. 'Di ba? Hindi nyo na dapat pinoproblema kung ano man ang nagiging problema nyo sa mga Duterte dahil hindi naman kayo pinoproblema ng mga Duterte kung tutuusin. Kayo ang nagpapasakit sa ulo nyo sa kakaano nyo sa mga Duterte. Ang mga Duterte, relax lang sa gedli, oh. Diba? Kayo yung mga nape-pressure pero ang mga Duterte, relax lang. Ayun, at ating natunghayan ng video na nagbula kay Balitang Pinoy TV at syempre yung boses na yun na binigyan natin ng reaksyon na nagbula kay Sir Don Mar TV. Ayan ha, kayong mga katunay, anong masasabi nyo tungkol dito sa video na ating natunghayan ngayon at binigyan ng reaksyon? Comment lang po kayo sa comment box. So once again, I'm BT and I'm out. Peace.